Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Ponjan Pontes, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa unang Timoteo, chapter 1, verse 17. Sinasabi dito na, purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang isang Diyos. Haring walang hanggan, walang kamatayan at hindi nakikita. Amen. Ang pagiging parehong invisible at present ng Diyos ay isang pangunahing paniniwala sa maraming relihiyon. Ang pagiging invisible ng Diyos ay nagmumula sa kanyang immaterial na kalikasan, habang ang kanyang presensya ay nagpaparamdam sa pamamagitan ng iba't ibang paraan tulad ng kalikasan, mga karanasan at pananampalataya. Kinikilala ang duality na ito, ang pagiging transcendence ng Diyos at ang kanyang immanence sa mundo. Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili ng lubusan sa pamamagitan ni Kristo. Ang pagpapahayag na ito ay tinuturing na pinakadakilang pagkilos ng pagsisiwalat ng sarili ng Diyos, dahil si Jesus, ang anak ng Diyos, ay naging ganap na tao habang pinanatili ang kanyang banal na kalikasan. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, mga turo, kamatayan at muling pagkabuhay, ang kalikasan at layunin ng Diyos ay pinaalam sa sangkatauhan. Pinabless ng Diyos ang mga sinumang naniniwala sa Kanya. Ito ay karaniwang relihiyosong kasabihan, partikular sa loob ng Kristyanismo, at sumasalamin sa ideya na ang pananampalataya sa Diyos ay humahantong sa mga pagpapala at pabor mula sa Kanya. Ang ideyang ito ay nag-ugat sa mga turo ng Biblia, partikular sa Bagong Tipan. Paglalagay ng ating pananampalataya sa Diyos at hindi sa damdamin ay nagpapahiwatig na ang pananampalataya ay dapat na nakabatay sa paniniwala, hindi lamang sa emosyonal na mga tugon. Bagamat ang mga emosyon ay maaaring maging bahagi ng paglalakbay sa pananampalataya, hindi sila ang pundasyon nito. Ang pananampalataya ay dapat na nakabatay sa mga pangako at katotohanan ng Diyos, kahit na ang mga damdamin ay sumasalungat sa kanila. Kilalanin si Kristo upang makilala ang Diyos. Ito ay binibigyang diin na ang pangunawa kay Kristo ay mahalaga sa pag-unawa sa Diyos Ama. Si Jesus bilang anak ng Diyos, ang pinakamalinaw at pinakamatalik na pagpapahayag ng Diyos. Ang maranasan ng pabor at pagpapala ng Diyos ay pagtanggap ng banal na pag-apruba, hindi karapat-dapat na mga benepisyo at mga espesyal na pagkakataon mula sa Diyos. Ito ay isang regalo ng pag-ibig, biyaya at awa na maaaring ipakita sa iba't ibang paraan, mula sa personal na paglago at katuparan hanggang sa material na kasaganahan at panlabas ng mga pagpapala. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Ponjan Pontes, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.